Are you like a superhero? Like the Gold Devil? I'm Daredevil. What's going on guys? Welcome to M-Stream. Ano-ano kaya mga nalagpasan mong Easter eggs at maliliit na detalye sa latest episode ng She-Hulk Attorney at Law? Narito na ang Daredevil. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang episode ay nagsimula sa isang karakter na si Leapfrog. At alam niyo bang ang lalaking nasa costume na ito ay makikita na natin sa She-Hulk episode 5. Ang Leapfrog o Frogman ay isa lamang sa mga kalaban mula sa Marvel Comics at siya ring kalaban ni Daredevil, The Defenders, Iron Man at Spider-Man. Nakuha niya ang costume kay Luke Jacobson at maya-maya, My inflammable suit with a 900-degree threshold is on fire. balak niyang idemanda si Jacobson. Walang magagawa si Jennifer kundi harapin ito sa korte dahil sa conflict waiver. Sa korte doon natin nakita ang walang iba kundi si Matt Murdock ang Daredevil. Kliyente niya si Luke dahil si Luke ang gumawa rin ng costume niya. Ang tanong ng karamihan, ang Daredevil na nakita ba natin dito ay ang Daredevil na nakita natin sa Netflix series. Kinumpirma ito ni Vincent D'Onofrio ang gumaganap bilang si Kingpin na ang Daredevil na mula sa Netflix at sa episode na ito ay iisa. At ang usapan nila dito ay isa sa mga magpapaliwanag kung ano nga bang kapangyarihan ni Daredevil sa mga hindi nakakaalam. Like echolocation? Yeah, kinda. It's, I basically have really good hearing. At totoong bulag po siya. I'm blind, relax. At ang isa pang tanong, bakit tila naging masayahin siya dito samantalang sa Netflix series ay seryoso siya? Spoiler po, ang ending ng Netflix Daredevil ay medyo marahas dahil muntik nang mamatay si Matt. Niloko siya ni Bullseye at muntik na rin patay ni Matt si Kingpin. At ang huling eksena ay natutunan niyang pag-aanihin ang kanyang emosyon at nasabi niya ditong nabalansin na niya ang kanyang buhay. Nabanggit niya dito ang Sokovia Accords. May I remind you that the Sokovia Accords have been repealed. Na huli natin nakita sa Captain America Civil War. Ito ay para kontrolin ang mga superheroes ng gobyerno. The Sokovia Accords. The Avengers shall no longer be a private organization. Maya-maya, naamoy ni Matt ang gasolinang ginamit ni Leapfrog. Isa ito sa kanyang mga sekretong taktika, lalong-lalo na't nalalaman din niya kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan ng pakikinig niya sa tibok ng puso. He's lying. Don't ask me how I know, I just know. Yes, we can all tell he's lying, Mr. Murdoch. I didn't kill him. I believe you, Miss Page. Matapos ang kanilang kwentuhan, umalis na si Matt Murdock para sa kanyang trabaho. At nakatanggap naman ng text si Jennifer mula kay Todd na makipagkita sa kanya. Excited si Todd, ipakita ang kanyang nabiling Wakandan spear. Tandaan natin na ito yung lalaki na nagtanong kay Jennifer kung gaano katibay ang balat ni She-Hulk. Yeah, my skin is impenetrable, at least with anything on Earth. Even vibranium? At sa isa sa mga nakaraang episode, makikita natin ang bagong hiringgilya na maaaring gawa sa vibranium. Maaaring si Todd ang isa sa mga kalaban, hindi lang niya kayang itago ng maayos ito. At bago lumabas si Jen, madidinig natin ang Avengers team. Makikita natin ang kanyang comic accurate costume at madidinig natin ang bagong music team ni Daredevil. At ang suot niya dito ay halos kamukha ng kanyang classic comic costume. Sa kanilang harapan, makikita natin ang isang advertisement para sa Rogers Musical na nakita natin sa Hawkeye series. Noong sinabi niyang siya si Daredevil, madidinig natin ang kanyang original team. Like the Gold Devil? I'm Daredevil. Nakuha ni Daredevil kung ilan ang tao na nasa loob, na minsan na niyang nagawa sa Netflix series. 25 goons in the building. 7 below us, 8 in the front, and 10 in the hallway. There. Why can't you blind anybody? They're reloading! Wait! Fire a weapon! At sinundan ito ng labanan. Gamit niya ang wired baton na mula sa Daredevil Season 2. At madidinig natin ito. She-Hulk smash. Reference lang yan dito. Matapos ang kanilang labing-labi, sinabi ni Jennifer na bakit tayo nandito pa. It's weird you guys are still here? Tuloy-tuloy niya sinira ang fourth wall. Seriously, what is this scene? This episode already came to a very satisfying conclusion.
Trust me. At ang eksenang ito ay tila nagpaalala kay Jennifer na mayroong mangyayari na hindi niya alam at hindi ito maganda. Alam naman natin na isa siyang superhero at alam niyang hindi magandang ibahagi niya ang sarili niya sa iba, lalo na't sinabi ni Bruce kung bakit dapat ito ilayo sa mga tao. It's way too dangerous to get out in the world, even if there's only a millionth % chance that it makes another one of us. Okay. At maya-maya madidinig natin ang isang reference sa Red Hook. But the question is it the kind of twist that's like, ooh, there's another Hulk but this one's red, or like... Sa comics, si Thunderbolt Ross ang naging Red Hook. Maaaring isa ito sa mga proyekto nila sa paparating na Thunderbolt. Pero baka iba ang tahaki nila. Kung ano man ang ginagawa ni Todd, Josh o ni Hook King sa dugo ni Jennifer ay sa palagay ko'y paggawa ng panibagong Hook. Paglabas ni Nikki, makikita nating nag-post siya na parang isang Wolverine. Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Sa awarding ceremony, lumabas muli ang Hook King On whom I wouldn't be here today. Do you want to see who She-Hulk really is? at ang lahat ng nakuha ni Josh na impormasyon mula kay Jen at ang hindi kaya-ayang video ay magpapabago sa tingin ng tao sa kanya. At ito ay bilang isang halimaw. Isa ito sa mga banta ni Professor Hook. And I'm telling you, when people start seeing you as a monster that never goes away. Sa labas, may kita natin ang DODC na may dalang repulsor guns at cannons at tila si She-Hulk pa ang naging suspect dito kahit siya ang biktima. Ano kaya mangyayari sa season finale? Yan ang lahat ng nakita ko at nahinuha ko sa episode na ito. Don't forget to leave a like, subscribe my channel, smash that bell. See you on the next one.